Good morning po. Garden of Prayer would like to thank our generous sponsors for the repair and investment of Our Lady of Miraculous Medal. Mr. and Mrs. Mark Frederick Ocoma Mercado, Mrs. Shirley Torres and family, Mrs. Clarita Saldivar, Mrs. Cors Alarcon, Mr. Ron Villanueva, Mr. Alvin Wilfred Fran Olgot, Ma'am Libby de los Reyes, Mayor Jan Conghun, Ma'am Lourdes Pangilinan, Ma'am Roan Dinulong, Ma'am Eva de Veraturda, Ma'am Pamela Gatdula, Sir Edgardo Cabasan Garcia, Michael Abal, Ma'am Joanna Yap, Father Danny, excuse me. Maraming salamat din po sa Sameco 2 sa pagpapahiram ng generator na ginagamit po natin ngayon. Thank you for your continued support to the Garden of Prayer. May God bless you all.
Magandang umaga po sa ating lahat. Ipinahahayag ng dakilang kapistahan ng pag-akyat ni Jesus sa langit, ang hantungan na pagmimisyon ni Jesus sa daigdig. Ngunit hindi niya tuluyang iiwan ang kanyang mga alagad. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu, sasamahan niya sila sa paghahatid ng mabuting balita at sa pagtatag ng mga pamayanang Kristiyano. Sa pagsisimula po ng ating misa, magsitayo po tayong lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, ngayon ay dakilang kapistahan ng pag-akyat ng ating manunubos. At upang maging marapat, dapat tayong gumanap sa pagdiriwang na ito, manahimik tayo sumandali at suriin natin ang ating mga sarili. Panginoon, Ikaw ang aming daan patungo sa Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, Ikaw lamang ang katotohanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, Ikaw ang buhay at buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. At patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong kami ay magkaroon ng banal na kagalakan at makapagdiwang ng may utang na loob sapagkat ang iyong anak, ang aming mananubos, ay siyang tagapaghanda ng aming pananahanan na kanyang pinanggalingan upang kami panguluhan at kanyang pinunguhan upang maging pag-asa kailanman ng sambayanan niyang kanya ring katawan bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, ayon kay San Lucas, ang pagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan ay hindi nagwakas sa pagbabalik ni Jesus sa Ama. Bagkus, ibibigay ni Jesus sa mga apostol ang Espiritu Santo upang patuloy nilang ipahayag at patatohanan ang Ebanghelyo. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Mahal na Teofilo, isinalaysay ko sa aking unang aklat ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus, buhat sa pasimula hanggang sa araw na siya'y umakyat sa langit. Bago siya umakyat, kinagubilingan niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga apostol na kanyang hinirang. Pagkatapos ng kanyang pagbabata, maraming ulit siyang napakita sa kanila. Sa gayon, napatunayang siya'y buhay. Napakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw at nagturo tungkol sa paghahari ng Diyos. At samantalang siya'y kasama pa nila, kanyang pinagubilinan sila. Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko sa inyo. Nagbinyag na sa tubig si Juan, ngunit di na magtatagal at bibinyagan kayo sa Espiritu Santo. Kaya't nang magkasama-sama si Jesus at ang mga alagad, nagtanong ang mga ito, Panginoon, itatatag na ba ninyong muli ang kaharian ng Israel? Sumagot siya, ang mga panahon at sandali ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan. At hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. At kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Pagkasabi nito, siya'y iniakyat sa langit, samantalang nakatingin sila sa kanya, at natakpan siya ng ulap. Habang sila'y nakatitig sa langit, 2 lalaking nakaputi ang biglang tumayo sa tabi nila. Mga taga-Galilea, sabi nila, bakit kayo narito at nakatingala sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik tulad ng nakita ninyong pag-akyat niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magdiwang ang nilikha ng may awit at tuwa, bilang pagpupuri sa Diyos na dakila, ang Diyos na mataas-taasan, nakilahanin dapat katakutan, siya ay nakahari sa sangkatauhan.
lahat ng bansa, awit at purihin ng mga nilikha. Magari siya sa lahat ng bansa, magmula sa trono, banal at dakilang. Umakyat ang Diyos, hanggang muli tumutunog. Sa ikalawang pagbasa, ipinaliliwanag ni San Pablo na ang pag-akyat ni Jesus sa kalangitan ay tanda at patotoo sa kanyang pagkaluklok sa kanan ng Ama. Ibabahagi ni Jesus sa bawat kasapi ng kanyang simbahan ang karangalang kanyang tinanggap. Mga kapatid, inihiling ko sa Diyos na ating Panginoong Jesucristo ng dakilang Ama, na pinagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakakilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang iyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawad sa atin. Ito'y ang kalwalhatiang inilaan niya sa Kanyang mga hiniran at ang walang hanggang kapangyarihan niya sa atin na mga nananalig sa Kanya. Ang kapangyarihan din iyon ang muling bumuhay kay Kristo at nagluklok sa Kanya sa kalangitan, sa kanan ng Diyos. Kaya, nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan, at pamunuan. Higit ang Kanyang pangalan kaysa lahat ng pangalan, hindi lamang sa panahon ito, kundi pati sa darating. Ipinailalim ng Diyos sa kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng bagay, at siya ang ginawang ulo ng simbahan. Ito ang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumupuspos sa lahat-lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayong lahat. Humayo't magturo kayo, palaging kasama ako hanggang sa wakas ng mundo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin Ang niyo. wakas ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, nagpakita si Jesus sa 11 at sinabi sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumampalataya at mabinyagan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay magtatagay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika.
Sila hindi maano dumampot man ng ahas o uminom ng lason. At gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay. Pagkatapos magsalita sa kanila, ang Panginoong Yesus ay inakyat sa langit at tumuklok sa kanan ng Diyos. Humayo nga ang mga alagad at nangaral sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawaing ito. Pinagtuhanan niya ang salitang kanilang ipinangangaral sa pamagitan ng kapangyarihang gumawa ng himala na ipinagkaloob niya sa kanila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Salamat. Pagkatapos ng 40 araw, 40 days, pinagdiriwang natin ngayon ang pag-akyat ni Jesus sa langit. Maaring marami tayong pwedeng pagnilayan dito, katulad halimbawa ng paghihiwalay ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Magandang pagnilayan yon. Di ba mahinag lang na natin itong makikipag-away ako sa electric pan na yan eh. Mahirap makipag-away sa electric pan. Talo ka. Pangalawa, maliban sa paghihiwalay ng mga alagad at ni Jesus, pwede niyong pagdasalan yun at saka pagnilayan, yung tungkol sa paghihiwalay na araw-araw naman nating nararanasan. Hindi naman tayo magkakasama palagi. Sabi ng isang manunulat, praying our goodbyes. Parang ganun. Pagdasal mo yung mga goodbye. Bahagi ng buhay naman talaga. Pangalawa, maganda rin pagnilayan dyan yung bilin mismo ni Jesus. Kung ano ang mga sinabi niya sa kanyang mga alagad. At sa bandang dulo, sabihin niya rin yung ano ang gagawin ng mga alagad, mga tungkulin nila, responsibilidad nila. Na paano ba bang halimbawa mamamalin kayong nanay o may bilin siya sa kanyang mga anak? O parang mga ganun din. Yung mga bilin sa atin ng ating Panginoon habang tayo ay nabubuhay. Magandang pagnilayan yun. At yung mga tungkulin natin bilang mga magulang, pari, mga binata at dalaga pa, bilang choir, bilang naglilingkod sa bayan, etc. etc. Magandang pagdasalan din natin iyon. So, isa pang aspeto yun. Pangatlo marahil, at yun ang gusto kong ngayong araw na ito, yung mismong pangalan ng ating pagdiriwang, ang dakilang kapistahan ng pag-akyat. Marahil lahat naman tayo ay naghahangad ng ganoon. Yung bang umangat ba sa buhay, kailangan natin yon. Gusto natin yon, umunlad tayo. Lumagok tayo sa kung ano ang ating ginagawa at kung nasaan tayo sa kasalukuyan. Kung masaya tayo, hindi naman masamang maghangad ng mas masaya pa. At posible ba yun? Pwede naman yun. At naniniwala ko yun din ang gusto ng Diyos para sa atin. Yung bumuti pa tayo, gumanda pa ang ating buhay, umayos pa, sumaya pa, hindi ba? Yun ang gusto ng Diyos para sa atin. At yung pag-akyat na Jesus sa langit ay nagbibigay sa atin ng maraming pag-asa, ng paghahangad na yun nga, yung ating buhay isang araw sa mundong ibabaw ay mapapalitan ng kalulatiang katulad ng natanggap at naranasan ng ating Panginoon. Yun ang pinangahawakan ng buong simbahan. Naniniwala tayo na hindi lamang ulo ang umaakyat sa langit, buong katawan. At sino yung katawan ni Kristo? Tayo ang kanyang simbahan. Kaya dapat yun ang hangarin natin. Kasi yung natigit sa lahat, doon naman tayo nanggaling. Sa Diyos tayo nagmula. Kaya dapat doon tayo bumalik. Pero, siyempre, hindi iyon ganun kadali. Ang Jesus sa langit ay hindi hiwalay sa kwento ng Pasko. Importante yung kanyang pagbaba. Importante yung kanyang pagkakatawang tao. Ito ay kwento ng pagsunod at pagpapakumbaba. Mahalaga na bago tayo lumago, bago tayo umakyat sa langit, marating ang kalulhatian,
dumaan tayo sa ganoong proseso ng pagpapakumbaba ng pagsunod kay Kristo, pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya sana walang puwang ang katigasan ng ulo. Walang puwang ang yabang. Tama, yung yabang, pwede kang iangat niyan. Kasi siyempre, pag panayhangin ang ulo mo, aangat ka talaga. Pero puputok din yan. Mayroon yung hangganan. Pero iba yung pag-akyat sa langit. Iba yung tunay na pag-unlad. Pangalawa, hindi lamang ang kwento ng Pasko. Yung kwento ng pagpapakasakit, paghihirap at kamatayan. Mahalaga yan, di ba? Sabi nga nating mga Pilipino, pag walang tiyaga, walang nilaga. Importante talaga yung dumaan ka sa proseso. Hindi pwedeng yung instant. Pwede naman. Pero huwag masyado, nakaka-cancer yan. Hindi ba? Diba? Pag halimbawa may chance naman na natural na proseso, yun ang gawin natin. Diba? Huwag palaging kung galing sa may instant, magsisinigang ka, magmimitsado ka, kukunin mo na lang yung dating na proseso na masarap pa rin yung natural na lasa. Masarap pa rin yung pinaghirapan mong totoo. Alam mo yung ibig kong sabihin? Okay naman pag halimbawa bigla-biglang jackpot ka, yumaman ka, nanalo ka ng loto, okay naman yan. Hindi naman yun masama. Pero yun nga, mas matamis kapag, di ba, dugo at pawis ko yung bahay at lupa na yan, na may swimming pool. Yung parang ganon, di ba? Di ba, ang sarap tirhan ng ganon. Hindi yung parang bumagsak lang sa harapan mo. Pag may ganon, salamat naman. Okay lang din. Kaya lang, yun nga, minsan madaling maubos yung ganun kasi hindi masyadong napahahalagahan. Pero pag alam mo na talagang dumanak ang pawis at dugo dyan, pahahalagahan mong totoo yan. Di ba? Yung karangalan na mayroon ka, talagang importante. Kaya nga, yung pag-akit, nagdaan yan sa maraming pagpapakasakit, pagbubuhat ng krus, pagpapako sa krus, pagkamatay, yung pag-akyat sa langit ay hindi hiwalay na tagpo. Kaya yung tagumpay natin, hindi yan tagumpay lamang. Mayroon yung pinagdaanan, mayroon yung pinanggalingan. At mas matamis yun, mas masarap lasapin. Ngayong ang daming sa buong mundo, may mga digmaan siguro. Pagkatapos sa India, nakakalungkot yung pangyayari. Elections tayo sa susunod na taon. Lalim. At sana ay umayos-ayos palalo ang ating bansa. Medyo hindi tayo sigurado sa maraming bagay sa ating lugar. Medyo nababawasan. Alam niyo naman, no? Yung lalo na dito sa ating probinsya, Zambales, yung kung hindi kayo mangingisda, hindi niyo mararamdaman. Pero mga kamag-anak nating nangingisda doon sa Scarborough Shoal, etc. Yung tatay ko kasi nagkukwento galing dyan marami talagang isda dyan sa Scarborough. Pinikwento ng tatay ko noon, mangingisda siya. Sa awa ng Diyos, hindi na bumalik. Matagal na panahon na mga ilang taon na. Kulang-kulang na 40, hindi na nakabalik. Ewan ko kung ano nangyari. May bagyo daw noon. But anyway, yun nga, maraming isda daw dyan. Pero, ayun, sa awa ng Diyos, hindi na pwedeng mangisda yung ating mga maliliit na mangingisda dyan. Pagdasal natin, sana ay tumibay tayo bilang isang bansa. Magtulungan sana tayo. At ang paparating na eleksyon, bagamat matagal pa, sana ipagdasal natin. Panalangin natin yung susunod nating leader na may totoong takot sa Diyos at pagmamahal talaga at malasakit sa ating bayan. At sana ay, yun nga, magtulungan tayo.
tulungan natin ang ating gobyerno upang patuloy tayong umunlad at yun nga lumago bilang isang bansa. Muli, ngayong pagdiriwang natin ng pag-akyat sa langit, sana ay biyayaan tayo ng Diyos ng tunay na kinakailangan natin para tayo ay maging kanyang sambayanan na nagmamahal sa Kanya at naglilingkod sa bawat isa. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos, pangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Virgen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus sa matay inilibing. Nanawag sa kinaroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguling. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang kapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula, parito at hukom sa nangabubuhay ng mamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng mamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang malulhating pag-akyat ni Jesus sa kalangitan ay hudyat ng kanyang patuloy na pamamagitan sa Diyos at sa tao. Idulog natin sa Amang nasa langit ang mga panalangin at ang pangangailangan ng ating simbahan. Sabihin natin, Panginoon ng kalulhatian, dinggin mo kami. Panginoon ng kalwalhatian, dinggin mo kami. Patuloy nawang magpatotoo ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono sa magandang balita ni Jesucristo, lalo na sa panahon ng karahasan, mga pang-aabuso at kasinungalingan. Manalangin tayo. Panginoon ng kalulhatian, dinggin mo kami. Gampanan nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang kanilang tungkuling magpahayag ng katotohanan nang may paggalang sa mga karapatang pantao. Manalangin tayo. Panginoon ng kalulhatian, dinggin mo kami. Puspusin nawa ng Espiritu ng Panginoon ang mga mamamahayag na dumaranas sa panggigipit dahil sa tapat nilang pagtupad sa kanilang tungkulin. Manalangin tayo. Panginoon ng kalulhatian, dinggin mo kami. Maging aktibo nawa ang mga relihiyoso at relihiyosa sa paggamit ng makabagong pamamaraan ng pagpapatotoo nila sa salita ng Diyos. Manalangin tayo. Mapuspos nawa ng galak at kapanatagan ng loob ang mga nanay sa kanilang patuloy na paglilingkod sa kanilang pamilya at maging matatag nawa sila sa gitna ng mga pagsubok. Manalangin tayo. Isama rin po natin sa ating panalangin ang pasasalamat at espesyal na intensyon ni na Edgar Decena, Teresa Ferrer and family, Ampunin Macabenta family, at Aljon Liap. Manalangin tayo. Para sa mabilisang paggaling ni na Hector Macalino, Hazel Santos, Luzbiminda Williams, at Adelia Sardinia, manalangin tayo. Panalangin din po natin ang mga kaluluwa ni na Wilfredo, Jose Palavelio, Fermina Lardin, Rosario Ernesto Hornada, Eugenia Pascual, Gideon Paje, Adelaida Pangan, Estrella, Raul, Eric, Glorian, Sonia, Nila, Delphine, Dolores L., Father Chito Vicente, Father Felix Labios, Father Simplicio Esteban, Cesar, Rufo Gansan Jr., Efren, Almeda, Jimmy, Josephine Conghun, John Constantine Cordon, Jose Macalino, Julio Gallardo, Sadiri M. Angel Sr. at Jocelyn Angel. Manalangin tayo. Sa katahimikan, nadulog natin sa Diyos ang ating mga personal na panalangin. Dakilang Ama, bumalik na ang iyong anak upang makibahagi sa kalulatian mo. Patuloy nawa namin siyang makilala at mapaglingkuran sa aming pagpapahayag ng mabuting balita sa lahat ng tao, lalo na sa tulong ng makabagong teknolohiya.
Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipupo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sangbayan ninyong banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pag-akyat ng anak mong mahal, ginaganap namin ang paghahain ng may kapakumbabaan. At ipagkalubong sa ganitong pagpapalitan ng mga kaloob mo at ng aming mga alay, kami ay makasalo sa pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan, sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayin itaas sa Diyos inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, kasama at kamatayan matapos sa lubigin ng anak mong si Jesus na Panginoon namin. Siya ngayon umakyat sa iyong piling bilang haring dakilang sinasamba ng mga anghel. Siya ang aming tagapamagitan nakikiusap sa iyo para sa tanan. Siya ang tagapasya sa lupa at kalangitan. Hindi niya binaksi ang aba naming pagkatao sa pagluklok sa kanan mo, sapagkat kami ang katawan at siya ang ulo. Ang pag-akyat niya ay katiyakang sasapit kami sa iyo. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawat ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
naming banal, dapat kang purihin ang tanang kinapal sapagkat sa pamagitan ng anak na aming Panginoon sa Kristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ang iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob nito na aming nilaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoon sa Kristo na buto sa ipagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, inabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Magsitayo po ang lahat. Ama, ginugulitan namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan. Samantala ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan, kaya bilang pasasalamat, ngayon aming inialay sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito. Tunghayin mo ang handog na ito ng isimbahan, masan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ipagkasundo sa iyo. Lubin mong kaming magsalo-salo sa kanyang katawan at dugo, ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahon nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kami magkamit ng iyong pamana, kaysa ng ina ng Diyos ng Mahal na Birheng Maria, kaysa ng mga apostol, mga martir, kaysa ng lahat ng mga banal na aming inaasam naging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito na aming pagkipagkasundo sa iyo ay bagbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa panampalataya at pag-ibig ng simbang naglalakbay sa lupa kasama ng iyong likod na si Papa Francisco, ang aming Obispo Bartolome at tanang mga obispo at buong kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngayon tinipon mo sa iyong harapan. Amang maawain, kukupin mo at pag-isay ng lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na tatalay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makararating sa iyong piling at sama-sama magtatamasa ng iyong kaniningang walang maling, sapagkat amin masisila ng iyong kagandahan sa pamagitan ng aming Panginoon sa Kristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang magkakapatid sa Diyos sama nating nasa langit, tumawag tayo sa Kanya.
Hinihiling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama at pagkalaban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at aliw sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabika ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling ako.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagkakaluban mo kami ng pagkakataon na akuin sa lupa ang ginagawa mo at nilalayon. Gawin mong ang loobin namin ay matuon sa iyong pinagluluklukan sa anak mo ngayon, upang kaparis naming tao sa piling mo, siya'y mamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bukas po ay anibersaryo ko ng pagkapari. Sana po ay pagdasal niyo po ako. At kung may panahon po kayo at oras, alas 10 po ng umaga ang aking misa sa St. Therese of the Child Jesus Diocesan Shrine. Haba ng pangalan. Alas 10 po ng umaga. Pagkatapos po ay merong konting salo-salo. Sana po ay makadalo kayo. Kung sakasakali, hindi naman, sana maalala niyo ako, kahit isang Our Father lang ang ialay natin para sa bukasyon ng pagpapari. Maraming salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na misa. Humayo kayong taglayang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.